Guys, welcome back to my channel. And for today's video, ngayon lang ako Um, magbibigay lang ako ng konting tip. Kasi ang tagal ko nang hindi nag-upload ng videos, no? About cake. Ito kasing cake na to is chiffon cake. Ang gumawa nito ay ang aking youngest son. Ito at saka ito kung ginawa ko to, same recipe na galing sa channel ko sa YouTube. Ito yung sasabihin ko sa inyo kasi minsan, lalo na sa mga newbie, no, na nag-aaral nga na mag-bake tapos kumukuha ng mga recipe sa YouTube. Minsan sinasabi nila na na lokohan daw yung mga recipe sa YouTube, hindi totoo kasi pumapalpak sila dun sa ginawa nila. Na kung sa tutuusin, marami talaga pong recipe sa YouTube na talaga naman pong may makukuha kang kaalamanan. May matututo ka. Ang nangyayari lang, yung iba kaya sinasabi nilang peke yung mga recipe, hindi totoo, pumalpak sila kasi po hindi nila nasunod yung tamang proseso ng paggawa ng cake. Tulad nito, kung mapapansin nyo, di ba, ito yung ginawa ng aking youngest son, tapos ito yung ginawa ko. Iisang recipe lang to, iisang ingredients, pareho yung recipe, pero bakit ito nagkaganito? Kasi po yung kanyang nakita ko na pagka kita ko pa lang, alam ko na kagad yung naging problema nitong ginawa niya na chiffon cake. Overmixing. Yung cake niya naging dense, hindi umalsa, tapos matigas. Ang tigas. Ayun nakita ko na kagad yung problema. Sinabi ko sa kanya na over siya ng halo. Sinabi ko rin naman sa kanya, kaya lang, kasi hindi ko nakita habang ginagawa niya yung cake. Sinabi ko rin sa kanya kasi na wag i-overmix. Tapos meron tayong medyo technique na cut and fold. Pag habang naghahalo ka ng merang sa butter, kailangan cut and fold. Kumbaga, hinay-hinay lang. Wag mong hahaluin ng sobra-sobra. Kaya ngayon lagi ko sinasabi, do not overmix, no? Kasi ang mangyayari niyan ganito. Yan. Mix it well but do not overmix. Kumbaga, yung tamang-tama lang na nahalo natin yung butter sa merang, no? So, ganyan po yung kalalabasan. Yan. Kaya minsan nakala nyo, di ba yung sinasabi na, ay, peke yung nasa recipe sa YouTube kasi pumalpak yung cake. Ganito yung kinalabasan. Hindi po. Kasi minsan, yan, nasa nag-bake yan kung paano niya ginawa yung cake, no? Kahit sabihin pang sinunod naman lahat ng ingredients, ng procedure, kaya lang meron pa ring bagay na hindi nagawa ng tama. Kaya ganyan yung kalalabasan niya, no? So ayan lang, nagbigay lang ako ng konting technique. Yung mga chipon ko po sa channel ko, okay po lahat 'yon. Okay po yung recipe ko. Basta aayusin mo lang yung kung paano mo gagawin yung cake. Kasi naman pag bago ka sa pagbe-bake, maraming trial and error yan. Hindi naman sa isang iglap magagawa mo ng perfect yung binibake mo, no? Kaya pag nagbe-bake ka talaga yung pasensya, tapos syempre panonoodin mo maigi kasi may mga tip doon. Kung halimbawa kung gaano katagal mong isasalang sa oven, or wag mong bubuksan yung oven ng maya-maya, bubuksan mo yung oven, ang mangyayari dun sa i-bake mo, nagde-deflate. Kasi binubuksan mo yung oven, hindi pa luto yung cake mo. So, marami pong dahilan kung bakit kahit sasabihin mong kinuha mo yung recipe sa YouTube, bakit yung nasa video ang ganda-ganda, tapos yung ginawa ko pangit. Parang mali yata yung binigay nilang recipe. Hindi. Kumbaga, lang yan, pwedeng nasa sayo kung bakit nagkaganon yung ginawa mong cake. 'Di ba? So, yan lang ang aking tip. So, babalikan ko kayo guys sa mga susunod na mga araw. Meron tayong gagawing recipe. Papakita ko sa inyo. Meron ako i-share na cake. Masyado lang talaga akong busy ngayon kaya hindi ako nakakapaggawa ng video, pero one of these days
mag-upload tayo ng video para sa inyo. So that's it guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next video.